Magandang gabi sa lahat ng mga certified kasindak. Ako po si Kevin. Tubong Iloilo at ngayon ay 30 years old na. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo at talagang nakahiligan ko na po kayong maging background habang ako ay bumabiyahe papunta ng syudad or even pag-uwi ng gabi. Lumaki po kami sa lola ko. At doon na din po kami nanirahan sa bahay nila kung saan din po lumaki sina mama. Kahit noong ako ay bata pa, Sir Red, meron akong kakaibang kakayahan. Nararamdaman ko yung mga elemento at multo, maging yung mga hindi maipaliwanag na nilalang. Naaalala ko nga noong bata pa kami ng bunsong kapatid ko. Ako ay 5 habang siya naman ay 4 na taong gulang. Nakasanayan na po namin na matulog sa sala kasama ang aming mga magulang. Isang beses iyon nang magising yung kapatid ko ng madaling araw dahil naiihi siya. Kaya kukunin sana niya yung arinola na nakalagay sa ilalim ng hagdan na papunta ng ikalawang palapag ng bahay. So nagising din ako nung time na iyon dahil naingayan ako sa kanyang pagbangon. Hanggang sa mas nagising ang diwa ko, Sir Red. Mind you, 5 years old pa lang talaga ako nito. Pero hindi ko talaga alam na magkakatotoo ang nooy napapanood ko lamang. Itong kapatid ko kasi ay may itinuturo sa ilalim ng hagdan. Medyo may kadiliman sa bahaging iyon dahil ang tanging liwanag na pumapasok at nagbibigay liwanag ay yung galing po sa kusina na nasa labas. Nilapitan ko po yung kapatid ko dahil na-curious din po ako kung ano yung tinuturo niya doon. Pero paglapit ko, bigla pong lumiwanag ng todo yung ilalim ng hagdan at doon nga'y naaninagan ko po ang isang malaking tao na nakatayo doon. Hindi ko po mabigyan ng kasagutan hanggang sa ngayon kung bakit bigla pong umilaw ang kanyang katawan at kumikinang-kinang pa, pero kahit magkaganon ay hindi po siya nakakasilaw. So nagising din po sina mama at papa at kunento namin agad yung taong lumiliwanag sa ilalim ng hagdan, pero nang magising po sila ay bigla din itong nawala. Sinabihan na lang kami ni papa sa pabirong paraan na baka daw nakita namin si Papa Jesus. Para siguro hindi na rin po kami matakot. Lumipas ang ilang taon, nasundan pa rin ang mga kababalaghan na ito. Nagkataon na 2 lang kaming bata na nasa bahay nun. Ang bahay nila lola ay dekahoy yung sahig sa second floor. Kaya iyon po yung nagiging dahilan kung bakit nakakadinig ako ng mga tumatakbo sa taas. Meron din pong paminsan na may hinang yabag at alam kong galing iyon sa isang bata. Aware naman po ako na walang ibang tao sa bahay. Walang ibang bata kundi kami lang ng kapatid ko at nung sandaling nadidinig ko iyon ay kasama ko siya. Hindi rin po ako tinantana ng mga kababalaghan nung high school na ako. Mas lalo po akong na-involve sa mga extracurricular activities tulad ng drum and lyre. So since kasapi nga po ako doon, panay po yung aming pagpapractice. Meron pa nga pong isang pagkakataon na 7 PM na iyon nang mag-decide yung coach namin na magkaroon ng pinakahuling practice. As in pinaka-final na suot-suot na ang aming mga uniform.
So dalawa kami ng classmate ko na pumunta at bumalik sa classroom para kunin yung mga uniform. Walang tao po doon at sadyang madilim. Hindi na rin po kasi ito naaabutan ng liwanag na nanggagaling sa aming court kung saan po kami nagpa-practice. Nang malapit na nga po kami sa pintuan ng classroom at akmang hahawakan ko na yung doorknob, legit, Sir Red. Nakita po ng aking mga mata kung paanong kusang umikot yung doorknob at bumukas yung pinto. Magpapatunay nito talaga yung kasama ko rin na kaklase ko. Ilang segundo po kaming napatulala at nanlaki pareho yung aming mga tenga dahil parang may humawak pa nga nito na malamig na kamay. Ninervyos po talaga kami at halos sabay na tumakbo pababa. Hindi naman na po namin isinasantabi na itong aming school ay haunted. Gayong ito ngang aming eskwelahang ito ay isa sa mga pinakamatatandang eskwelahan sa buong Panay Island. Isang beses din ay naikwento ng schoolmate ko yung nangyari sa kanya. Absent siya nung araw na yon at biglang tumawag yung teacher niya sa mga magulang niya kung bakit hindi daw siya sumasagot kapag kinakausap. Nagtaka naman yung mga magulang ng schoolmate ko kung bakit daw sinabi iyon ng kanyang teacher gayong nasa bahay lamang daw ang anak niya. Absent nga nung araw na yun. Kinilabutan ng gusto yung teacher naming iyon pero patuloy pa rin sa pagtataka kung bakit habang kinakausap nga din sa loob ng classroom ay nakangiti lamang daw yung batang iyon at nakatitig sa teacher. Hindi lamang po ito yung natatanging kwento patungkol sa mga doppelganger ng mga estudyante ng eskwelahan. Madami na din pong pangyayari na kahalintulad nito sa school namin. Nanggagaya ng mga estudyanteng buhay at nakikipaghalubilo pa sa iba pang estudyante. Nakagraduate na po ako ng kolehiyo at pagsisima ng kinuha kong kurso. Noong unang barko ko, doon po nagsimulang lumakas yung tinatawag nila sigurong third eye na nung bata pa ako ay maaaring taglay ko na. Isang beses nung ako ay nasa barko na, nagpapahinga pa po ako noon sa aking kabina. Mag-isa lang ako noon pero napansin ko na meron isang lalaki na palakad-lakad sa gilid ng aking kama. Wala po itong muka, Sir Red. Hindi ko yun pinapansin kahit sobrang nervyos na ako. Nang makakuha ako ng tiyempo, tumakbo ako papalabas ng aking kabina at nagpahangin na muna sa labas. Hanggang sa kung ano-ano na nga yun nakikita ko at sa aking pagtataka kung bakit maging dito sa barkong sinampahan ko, maging sa aking trabaho ay nagpapakita ang mga ito. Sinsiman nga po ako, Sir Red. After ilang years ay hindi ako talaga nakauwi sa bahay ng lola. Kaya nang magkaroon ako ng bakasyon, sila ang unang pinuntahan ko. Pero kahit pala sa aking pagbisita, makikita ko pa rin yung mga espiritong nakita namin sa bahay na yon. Sa pagkakataong ito, Sir Red, mas dumami sila. Meron nga po akong nakikita na mga palakad-lakad lamang po sa loob ng bahay nila lola at alam ko na namuhay ang mga ito ng mga sinaunang panahon. May kalumaan din kasi ang kanilang mga suot-suot. Ang hindi ko nga din po malilimutan ay yung nakatira sa sira-sirang bahay at luma na rin, at ito ay sa pagmamay-ari ng aking pinsan.
Ang nakita ko po doon, Sir Red, ay kahalintulad sa mga alien na malalaki yung mga mata. Kulay green yung balat at meron pang ang bigote yung iba. Hanggang sa dumating ako sa punto na hindi ko na nakayanan yung iba pang nagpapakita sa akin. Kung yung iba ay naliligo ng pulang likido sa ulo, karamihan sa kanila walang muka o pugot. Yung iba pa nga, kung makikita ko man ang katawan, agnas na. Araw-araw nagdadasal talaga ako na sana'y makayanan ko ang ganito. Kasi halos araw-araw din nila akong hindi pinapatulog, Sir Red. Madami pa po sana akong gustong ikwento, kaya lang po kapag naaalala ko kasi ay parang natotroma ako. Pansamantala silang natigil ngayon at sana nga po ay magtuloy-tuloy na. Hindi ko nga din po alam kung talagang ako ay may third eye o nagkataon lang na naging malakas ang aking sixth sense noong mga panahong iyon. By the way, maraming salamat kung sakaling naisama niyo po ang aking kwento. Aabangan po naming dalawa ng asawa ko ang pag-ere nito. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.